Tama lang pala at tama lang yung ginawa ng religious na INC, Iglesia ni Cristo, na nagrally lang sila nitong nakaraang taon pero hindi sila nagpagamit sa kagustuhan ng mga Duterte supporters o DDS na magpadami ng tao sa mga rally para pabagsakin si Pangulong Marcos. Kasi yan ang gusto ng DDS eh. Kaya gamit na gamit ng DDS ang mga galawan ng INC. Pero nagkamali ang DDS dahil akala nila katulad din na kailang gustong mangyari ang galaw ng INC. Ang kanila rally lang, inilabas lang nila ang kanilang saloobin at mga mensahe na gusto nilang iparating sa gobyerno. Tama lang yun. Parte ng demokrasya yun eh. At kanilang karapatan bilang mga Pilipino ng kanilang mga membro. Yun ang malaking pagkakamali ng DDS na akala nila nung mag-rally ang INC ay tuloy-tuloy na kanilang palalakasin hanggang sa bumaba sa pwesto o mapilitang umalis, mag-resign, mapatalsik si Pangulong Marcos. Nagkamali sila doon ng paniwala. Ito kasing mga Duterte supporters mapanggamit eh. Hindi nila alam na ang galaw ng religious organization may mga limitasyon at hindi sila magpapagamit sa mga personal interest at interest na hindi naman para sa bayan at hindi naman para sa majority ng Pilipino. Nakalimutan yata ng DDS na ang INC ay isa sa pinaka-respetado na religious organization. Malaking organization sa Pilipinas, religious organization, maging sa labas ng bansa, sa buong mundo, sabi. Kaya sila ay professional, may respeto sa batas, at may respeto sa Pangulo. Ako, kung di ako nagkakamali, kahit minsan, wala naman akong nadinig na policy o statement na opisyal ng INC na kanilang pinag-resign si Pangulong Marcos. Wala lang ganun. Siguro yung ibang mga member, pangilan-ngilan, ginagawa yun. Pero yung opisyal na statement, iba yun. Opisyal na posisyon ng pamunuan ng INC, hindi nila ginagawa yun. Kasi ang kanilang paniniwala, elected nga si Pangulong Marcos, tama naman ang ginagawa. Yung mga pagbanat ng mga Duterte at DDS na personal na pag-atake, ibang agenda nun. Kaya hinding-hindi magpapalinlang at magpapagamit ang INC sa mga ganyang galaw. Kaya ko ito kasi binabangkit sa akin pong observation at opinion base sa nangyayari. Kasi meron ng mga ibang statements sa social media, yung mga Duterte supporters na para bang sinisisi ang INC. Dahil yung rally daw na nakaraan, especially noong November ba yun, dapat daw itinuloy-tuloy na hanggang sa bumagsak si Pangulong Marcos. Kalokohan. Kung yung mapapansin yung huling malaking rally sa Luneta, ay hindi nila pinatagal ng 3 araw. Matapos magsalita si Aimee ng personal na batikos sa kanyang kapatid at sa first family. Hindi nagustuhan ng INC yun. Sa aking mga information inside the story, dahil marami rin akong kaibigan at followers na mga membro ng INC, hindi nila gusto yung ganong klaseng mga statement ng politiko katulad ni Aimee Marcos. Actually, hindi nila ini-expect yun na gano'n na magiging talumpati ng senadora na banata ng personal tungkol sa adik ang Pangulo, drug lord ang lahat ng masamang parata, pati yung pamangkin at hipag. Just imagine. Kaya ang nalaman ko, kaya pinutol yung rally dahil masyado nang namulitika ang mga speaker. Ginamit na nila yung venue at yung mga INC. Hindi pinayagan ng pamunuan nila na gano'n ang maging dating. Kaya kayong mga Duterte supporters,
huwag niyong linlangin ang INC. Huwag niyong gamitin ang INC. Hindi po ako member ng INC, pero kinikilala ko yung kanilang karapatan at limitasyong mga pahayag. Hindi nila style or ginagawa ang magpabagsak ng Pangulo o ng gobyerno. Kasi nire-respeto nila ang mga Pilipino at ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Yun yun. Kaya yung mga Duterte supporters na ngayon ay naninisi na, yan ang problema nyo ngayon. Wala kayong ma-recruit na ibang grupo. Umasa kayo ng INC magiging kakampi nyo, ay hindi. Yung kanilang pahayag at rally, part lang yan ng demokrasya. Parte lang yan ng malayang pamamahayag, freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press. Yun ang kanilang ginawa. At hindi masama yan. Kahit anong relihiyon, ang freedom of the press, freedom of assembly, legal yan under 1987 Constitution. Malayang pamamahayag, demokrasya, malayang pagtitipon-tipon sa mga lugar na hindi makakaisturbo sa ibang tao. Yun po yun. Masyado kasing praning na. Masyadong aburido na. Masyado nang nagpapanik itong mga Duterte kasi wala na silang manpower. Wala na rin silang issue. Paulit-ulit na lang, recycle. Wala na rin silang sinabing katinuan at papakinabangan. Puro personal, panlalait, pambabastos. Kaya wala yan. Kahit anong gawin nyo, wala na yan. Sa itong taong ito, kung mayroon mang mga rally na gagawin ng INC, hindi na yan katulad ng dati. Magpapaalaala lang sila, maghahayag na lang sila, pero hindi na yan magpapagamit sa mga politikong speaker na gagamitin ng kanilang mga membro para siraan ang gobyernong ito o personalin ang First Family. Madalit sabi yung ginawa ni Amy Marcos nung magsalita doon sa rally. Sabi nga ng Pangulo, hindi yan yung kapatid ko. Sabi raw ng buong pamilya nila, yung napanood nyo sa telebisyon, nagsasalita sa telebisyon, hindi yan si Amy Marcos. Hindi yan yung aming pamilya. Wow! Ganun ang katindiho yung tingin ni Pangulong Marcos. Paano naman yan susuportahan ng INC? Hindi talaga. Kahit anong relihiyo, hindi susuporta sa ganyang klaseng laban kasi ang pamimersonal sa Pangulong nakaupo, hindi yan lehitimong issue. Ito pa yung Pangulo ay tinira ng kapatid. Paano naman? Wala talaga eh. Kaya kayong mga Duterte supporters, kung wala kayong tao, magtiis kayo. Huwag niyong gamitin ng anumang organisasyon na panaywala niyong sasamahan kayo. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit.